Kunin na ang inyong mainit na kape at simulan na natin ang kwentong krimen ng The Chasey Pointer Murder Case. September 9, 2016, bandang alas 11 ng gabi, isang tawag ang natanggap ng 911 mula sa 29 years old na misis na si Chasey Pointer. Ramdam ang tensyon sa boses nito habang inire-report ang naganap na krimen sa isang liblib na kalye sa labas ng Roy City, Texas. Okay, hello? Ma'am, are you there? Hindi naging malinaw ang usapan at halos paghinga lamang ni Chasey ang maririnig bagamat nabanggit nito na mayroon umanong taong nabaril. Nang makarating ang mga officer sa lokasyon, dinatnan ng mga ito si Chasey. Nakayapak ito at may mga bahid ng putik sa katawan. My husband, he went to help me. My Jeep is stuck around the corner and he's been shot. Please. Nang kausapin, nanginginig ito at naghahabol ng hininga. Kaya naman agad itong kinabitan ng oxygen ng paramedics. Habang ina-assist, napansin ng mga ito sa malapitan ang mga talsik ng dugo sa bandang balikat at binti ni Chasey. Tell us what happened. I heard a shot and the Jeep started rolling and I didn't see anything and I saw a shadow. That's all I saw. Ayon kay Chasey, na-stuck sa putikan ng kanyang jeep kaya naman tinawagan nito ang mister na si Bob upang sumaklolo. Ngunit pagkarating umano ng mister ay sinalubong ito na isang trahedya. Narinig na lamang ni Chasey ang isang putok ng baril at nakita ang isang anino ng tao papalayo sa crime scene. At sa isang iglap, wala na si Bob. Tugma ang pagsasalarawan na ito ni Chasey sa eksenang nakita ng mga pulis. Naispatan ng mga ito ang jeep kung saan naroon ang wala ng buhay na si Bob. Nakasalampak ang katawan nito sa driver's seat at mababakas ang tama ng baril sa nakasubsob nitong ulo sa manibela. Sa tansya ng mga pulis, pinaputukan nito ng malapitan gamit ang isang shotgun. Samantala, wala ring anumang senyales ng naganap na pambubuno at hindi rin natagpuan ang ginamit na weapon sa crime scene. Base sa istorya ni Chasey, biktima si Bob ng isang random attacker at hindi nga ito imposible. Bilang isang respetadong bumbero na itinuturing na bayani ng marami, maliit ang tsansang maipit ito sa isang nakamamatay na konfrontasyon. Si Bob Pointer, isang fire captain, ay kilala bilang gentle giant na may malambot na puso. Hinahangaan ito ng kanyang mga kasamahan dahil sa commitment ito sa trabaho, pamilya at komunidad. Bago pa man makilala si Chasey, una nang ikinasal si Bob sa kanyang childhood sweetheart na si Amy. Biniyayaan ng mga ito ng 2 anak bago tuluyang maghiwalay matapos ang 19 years na pagsasama. Nag-cross ang landas ni Bob at Chasey sa pamamagitan ng isang mutual friend. Kahit pahalos 2 dekada ang pagitan ng edad ng dalawa, mabilis na nagkadevelopan ng mga ito. Noon ay nagawang ipagpalit ni Bob ang kanyang pamilya sa 20 anyos na si Chasey. December 2007, nang opisyal na mag-divorce na Amy at Bob, saka nito pinakasalan si Chasey. Makalipas ang 2 taon, biniyayaan ng mga ito ng isang anak na babae. Paglilinaw ni Chasey, wala itong alam na kasal pa si Bob kay Amy nang magsimula ang kanilang relasyon. Bagamat ayon sa katrabaho ni Bob, si Chasey ang nakabul rito. Samantala, sa patuloy na interogasyon ng mga pulis kay Chasey habang nasa ambulansya, doon na unti-unting nabulgar ang estado ng pagsasama nila ni Bob bago ito mamatay. Ayon kay Chasey, ng mga panahong yon, dumaraan sa isang matinding pagsubok ang kasal nilang mag-asawa. Katunayan, ng gabing yun, nakatakdang magkita ang dalawa sa isang resto upang pag-usapan sana ang kanilang pagsasama. We've been having problems. I was coming to meet him at the Jack in the Box so we could talk. Paliwanag ni Chasey, habang tumatagal, unti-unting naging malayo ang loob nilang mag-asawa sa isa't isa. Dahil sa demand ng trabaho bilang captain, halos hindi na umano nakakapaglaan ng oras sa kanya si Bob. Dagdag pa nito, hiwalay na sila ng higaan kapag natutulog. Samantala, nang questionin naman kung bakit ito napadaan sa liblib na rutang yon, sinabi ni Chasey na nakalampas ito ng pagliko.
Iyon rin umano ang unang pagkakataon na makadaan ito sa partikular na kalsadang yon. I don't ever take this road. Right. I What made you come down this one? I missed my last one. Oh, you did? Yeah. Okay. So I did. I never been down this road before. Noon ay sinubukan muling alamin ng mga investigador kung sino ang potensyal na sospek o kung may napuna ba si Chasey na kahinahinalang tao na sumunod sa kanya. Bagamat kumpiyansa ito na wala itong kaaway at wala ring ibang taong naroroon. Kaya naman ang tanging pinangahawakan ng mga pulis ay ang statement ni Chasey ukol sa sospek. Isang malaking lalaki na nakasuot ng itim na damit. There was a man. There's a tall person. That's all I know. He was Okay. taller than me. And what was he wearing? Dark clothes is all I know. Dark. Did you see any type of firearm, rifle, or No. anything like that in his hands? No. Sa kanilang patuloy na pag-uusap, bigla na lamang nabanggit ni Chasey na noon ay tumutuloy ito sa bahay ng kanyang kaibigan dahil sa away nilang mag-asawa. Nang pilitin o sisain kung sino ang tinutukoy nito, kinalaunan ay siniwalat ni Chasey ang pangalan ng sinasabing kaibigan, si Michael Garza, isang truck driver. Hanggang sa inamin rin ito na may relasyon silang dalawa ni Michael. Ayon kay Chasey, nagkakilala sila ni Michael sa Facebook at mula noon ay nabuo ang kanilang lihim na romantic relationship. Dahil sa revelasyong ito, agad na nagkaroon ng suspetsya ang mga pulis sa posibleng pagkakasangkot ni Michael sa murder. Bagay na agad namang kinumpronta ni Chasey. Depensa nito, inosente ang nobyo. Nasa malayong biyahe umano ito ng maganapang krimen. Gayunpaman, napuna ng mga detective na tila na iba ang kilos ni Chasey nang pag-usapan na si Michael. Masyado itong masigasig na linisin ang pangalan ng boyfriend. Kapansin-pansin rin na mas naging mabilis ang paraan nito ng pagsasalita at halatang inililihis ang katanungan ng mga pulis. Kaya naman noon ay nagkaroon na ng kutubang otoridad na mayroon itong itinatago. Napagtanto ng mga ito na kailangan nilang pagtuunan ang personal na detalye ng buhay ng mag-asawang Chasey at Bob, pati na rin ang inconsistency sa mga pahayag ng nag-iisang witness na si Chasey. Sa kwento ni Chasey, nang mabarilang mister, nasa labas ito ng kanyang sasakyan, kaya naman hindi nito aktual na nakita ang pangyayari. Nilapitan lamang umano niya ito pagkatapos ng krimen at hinawakan sa bandang ulo, kaya naman may mga bakas ito ng dugo sa kanyang damit at katawan. I put the Jeep apart, and then I touched his face, and I yelled his name. And when I pulled my hand away, there was blood all over my hand. The streak right there on your arm is a blood splatter. Okay, you see how it splatters up your arm? Yes, That is not from. I was not next to him. I was not next to him. When I touched him, I had blood running down my arm, and then I fell into a blood puddle. Subalit nang suriin ng blood spatter expert, nahalata agad nito ang mga talsik ng dugo sa itaas na bahagi ni Chasey. Nagpapatunay na malapit ito kay Bob nang barilin nito taliwas sa kanyang sinasabi na nasa labas ito ng sasakyan ng maganapang krimen. You didn't see anybody standing there. No. I don't buy it. I think you're full of crap. I want you to tell me the truth. I want you to tell me who pulled the trigger. I don't was know. sure this table length distance away. Somebody taking a shotgun, pushing it right up against your husband's head. Boom. No, Boom. And you're telling me you see nothing? You see nothing. he had a camo gun, A camo gun. How big is this camo gun? like this big. Sa paulit-ulit na interogasyon, kinalaunan ay inamin ni Chasey na sinadya nitong dalhin sa isolated na daan si Bob. Ayon rito, bully at abusadong asawa si Bob, kaya naman gusto niya itong turuan ng leksyon. At upang isagawa ito, hiningi niya ang tulong ng nobyong si Michael. Who killed your husband? Who shot Robert? Can you say that louder for me, please? Bagamat nilinaw nito na wala itong anumang planong saktan o patayin ng mister, kundi iparanas lamang rito ang takot na kanyang dinaranas sa kamay nito. Pagsisiwalat ni Chasey, ilang taon na umano itong naghihirap mula sa pangungontrol ni Bob. Random bruises from Robert. He could just be home grabbing me. He's done this to me for 7 years. Sinalungat naman ng mismong pamilya ni Chasey ang pahayag nito ukol sa mister.
Iginiit ng mga ito na hindi masamang tao si Bob. I talked to Robert yesterday. I know. No. But he's still pushing me around. He's not pushing you around, Tracy. Mama, you don't live there. I didn't want him to kill. I just wanted him to scare, to... Oh, no. You just wanted Michael Garza to scare Robert. to stop it. You're hurting me. Officer, can we get my wife out, please? Walang sino man sa mga ito ang sumang-ayon o nagkumpirma sa mga akusasyon ni Chasey ng pang-aabuso. Noon ay unti-unting naging malinaw para sa mga detective ang lahat. Ginamit ni Chasey si Michael upang paslangin si Bob sa paniniwalang inaabuso nga siya nito. Hindi ito nag-atubiling kumilos para kay Chasey upang iligtas ito sa kanyang mapanganib na asawa. Sa mga sumunod na paliwanag ni Chasey, nagpapahiwatig ito na si Michael ang mastermind sa pagpaslang. Isiniwalat rin ito ang plano ng boyfriend na palabasin na robbery gun raw nga nangyari. Sa mas malalim na investigasyon, napag-alaman ng mga ito na taong 2016 nang magsimulang gumuho ang relasyon ng mag-asawang Pointer. Noon ay kapansin-pansin ang nabawas na malaking timbang kay Chasey at ang napapadalas nitong paglabas ng bahay kapag wala ang mister. Kaya naman nagkaroon ng suspecha ang stepdaughter nito, ang anak ni Bob, at isinumbong ito sa kanyang ama. Dahilan upang mag-set up ito ng hidden camera upang hulihin ng misis. 12 days bago ang kamatayan ni Bob, nadiskubre nito ang affair ni Chasey at Michael. Kaya naman nakaisip na itong makipaghiwalay. Una nang sinubukang ayusin ang dalawang kanilang kasal nang magtungo sa isang trip sa Mexico. Subalit disaster ang kinahantungan nito. Ikwinento ni Bob sa isa sa kanyang katrabaho na hindi na nga maisasalba pa ang kanilang relasyon. At 2 araw nga lamang mula sa trip, pinatay si Bob. Ilan pang kritikal na impormasyon ang natuklasan ng mga ito. Ilang buwan bago ang murder, kinumbinsi ni Chasey si Bob na gawin itong primary beneficiary ng kanyang $685,000 insurance policy. At sa mismong araw na mamatay ito, kinontak ni Bob ang kanyang divorce attorney upang i-discuss ang plano nitong pagbenta sa kanilang bahay at pagkuha ng kustodiya ng kanilang anak ni Chasey. Kinalaunan, nabulga rin na bukod kay Michael, may iba pang lalaking tinatagpo si Chasey. Isa rito ay ang lalaking nakuhanan pa ng hidden camera na in-install ni Bob. Bawat isa sa mga ito ay sinubukang kontsabahin ni Chasey upang patayin si Bob, subalit si Michael lamang ang kumagat sa plano nito. Sa isang ebidensya mula sa text message ni Chasey sa isa sa kanyang lover, sinabi nitong kanyang kahilingan na malagutan si Bob ng hininga habang sinusuong nitong apoy. Dahil sa patong-patong na ebidensya, inaresto na ng mga ito si Chasey para sa conspiracy to commit murder. Sunod na nag-focus ang mga ito kay Michael Garza. Ngunit nang sugurin sa kanilang bahay, wala ito roon. Hindi rin makapaniwala ang pamilya nito na magagawa nitong krimen. Bagamat makalipas ang 2 araw, kusa na itong sumuko sa mga pulis. Kinalaunan, natagpuan na rin sa isang abandonadong farm ang shotgun na ginamit nito sa pagpaslang. Nakuha rin mula sa cellphone records nito na naroon ito sa lokasyon ng crime scene ng gabi ng murder. Na-recover ang sandamakmak na palitan ng mensahe sa pagitan nila ni Chasey hanggang sa mapaslang si Bob. Malinaw na ebidensya ng sabuatan ng dalawa. Una nang humarap sa trial si Michael Garza noong July 2018. Nahatulan nito ng guilty at nasintensyahan ng 99 years in prison at posibilidad ng parol makalipas ang 30 taon. Si Chasey Pointer naman ay nilitis noong June 2019. Ipinalabas sa korte ang police body cam footage at interrogation tapes kung saan pawang inconsistent ang mga pahayag nito. Nahatulan rin ito ng guilty at nasintensyahan ng life in prison with a chance of parole after 30 years kung kailan 59 years old na ito sa panahong yun.